ikaw, Arky. Ikaw, nakapag-droga ka na ba? Nagdodroga ako, hindi. Oh my God, huwag na tayong magplastikan dito. Nagdodroga ako. Ano? Mushroom. Mushroom. Shrooms. Ano siya? Ang ano shrooms dun, siya. diba? Parang feeling mo nasa ibang lugar ka daw. Parang may makikita kang bilog-bilog. Totoo, ganon. totoo. Psychedelic Ayun, ako eh. Ganun yung mga psychedelic trip ko shit. eh. Oo, yun. Kumbaga stay lang tayo sa sa herbal. Wag tayo. Oo, herbal lang tayo, guys. Shroom style. Nye! Ang cool! Ang cool! Tayo. So next question. Would you ever have a child out of wedlock? Yes. Very common na yan ngayon sa panahon natin na uuna yung anak kesa bago magpakasal, 'di ba? Out of control yan eh, wala yan sa kamay natin. Hindi niya naman masasabi. Kahit sabihin mo, ayoko magkaanak, gusto ko yung kasal muna. Hindi mo yan masasabi kapag may dumating na sa'yo, 'di ba? Hindi mo yan makokontrol. Kung binigay sa'yo ni God, bibigay sa'yo ni God yan. Ay, hindi ganun yun. Kaya dumadami yung mga single mom eh. Sa mga nanonood dyan, kung ganito yung logic nyo sa ganun, na kesyo, hindi natin kontrolado yung pag-aanak, di ba? Premarital eh. Mag-iutang kayo ng hindi tamang panahon, hindi proper, di ba? Kumukwiki kayo. Tapos pag nagkaanak, kesyo blessing ni God. Kaya masabi natin hindi natin kontrolado. Masasabi natin na kung paano mabubuo once nagkaratan kayo, hindi nyo talaga kontrolado yun. Pero yung sarili nyo, para mag-engage kayo sa premarital sex or dun sa maagang karatan, kahit minor de edad ka pa at palamunin ka pa lang ng magulang mo, paaral ka nila, magpapakarat ka o kaya kakarat ka, kontrolado mo yun. Kontrolado mo yun. Di ba? Utak mo yan eh. Di ba? Imagine ilang segundo yung lilipas nun. Maghuhubad ka. Actually, bago nga kayo makarating dun sa maghuhubad, magkikiskisan muna kayo, mag-aaligan kayo, maglalaplapan kayo. Na bago kayo mag-engage dun sa magkakarata na talaga kayo. Putya, ang daming nangyari. So, hindi mo inawat yung sarili mo, choice mong kumarat. Di ba? Kontrolado niya yun. Ngayon, pag nagbunga, hindi siya blessing. Di ba? Consequences yun ng mga maling actions. Di ba? Linawin lang natin kasi dumadami yung mga single mom ngayon, napabata ng pabata yung mga single mom ngayon. Bakit? Kesyo blessing daw yun. Di ba? Nagpakarat ka sa fuckboy, tas blessing yun. Lumandi ka, nasa inuman ka ng gantong edad, di ba, na dapat nag-aaral ka, na dapat nire-respeto mo yung perang pinagpapaguran ng magulang mo. Nasa gimikan ka, bumibisyo ka, nagpakarat ka, sobrang landi mo. Tapos nung nabuntis ka, blessing, hindi blessing yun. Hindi ganun nagfo-form ang blessing. Hindi ganun nagke-create ng blessing. Yung nagbisyo ka, nanggaling ka sa hindi magandang environment, tapos bigla kang magkakanak, hindi blessing yun. Consequences yun ng wrongdoings. Consequences yun ng mali mong pananaw. Consequences yun ng mga maling actions mo. Ba't ka nagpakarat? Parusa sa'yo yun. Diba? Actually, yung magdalang tao, parusa talaga sa mga babae yun eh. Dahil kinagat niyo yung mansanas eh. Nasa Bible yun. Alam ko, ganun. Para kang naging parusa sa inyo, magkakaregla kayo, magdadalang tao kayo na hindi tolerable yung sakit na mararanasan nyo sa buhay nyo once mag-anak kayo. Tapos mag-engage kayo sa premarital sex kasi malandi kayo. Tapos hindi kontrolado, kesyo. Hindi kontrolado. Hindi natin kontrolado nyo yun. Isipin mo, bumukaka ka. Isipin mo bumukaka ka. Nilaway-lawaya mo yung jungle bolo ng pakboy na kursonada mo. Hindi mo kontrolado? Kontrolado natin. Di ba? Kontrolado natin. Isipin mo. Di ba? Hinalik-halik ka mo sa liig. Di ba? Pinatigas mo yung jungle ball. Nilaway-lawaya mo. Nung kinakarat ka na, nung natanggal, pinasok mo. Kontrolado mo. Kontrolado ko. Kontrolado nating lahat. Di ba? Na tayo, pag nagkaroon tayong ng anak sa murang edad, nang wala pa tayo sa hustong gulang, hustong resources, kasalanan natin yun. Choice natin yun. Diba? Kung maghirap man tayo dahil doon, consequences yon ng wrongdoings natin. Diba? Tigil nyo, hindi ating kontrolado yan. Blessings kasi ni God yan eh. Pag si God kasi ang nag-move, hindi ganun yun. Ibang usapan yun. Ibang usapan yun. Clear lang natin. Tuloy natin. Yan. Pero, hindi rin naman kami against sa mga nagsasabi na gusto muna nila ng kasal bago anak. Yes. We support you sa lahat. Yes. Ikaw? Ako no. Kasi yung from my experience, parang nawawala yung family planning. Then, parang nagkakaroon lalo ng chance yung lalaki ng mag-anak sa iba't ibang babae.
'di ba? Parang nawawala ng control. Then ang nagiging doon, ang magsasuffer doon is yung mga bata. So, me personally, hindi talaga. Alam nyo, ito singit ko lang. Totoo naman na, kunyari, dumadami yung single mom kasi nga may mga lalaki na nag-aanak ng nag-aanak, bumibengbang ng bumibengbang, kumakarat ng kung sino. Sobrang dami, bata talaga yung nagsasuffer. Pero ito hindi naman sa paninisi, pero alam nyo may kasalanan babae. Babae, promise. Kasi yung mga lalaki, given na yung mga lalaki na mayat-mayang matigas yung burat. Tigang mayat-maya. Ako para sa akin, kung walang magpapakarat, walang makakarat. Promise. Kung walang magpapakarat, walang makakarat. Diba? Kung walang malanding above na kapakarat sa gimikan, walang pabata ng single mom. Diba? Kung walang malalaswang nagtitiktok sa TikTok, diba? Tapos mga pakarat sa tunay na buhay, diba? Hindi mo na kailangang gastusan, ita-travel mo lang, papakarat na sa'yo, tapos bukas makalawa may isang dangkal ng caption kasi hindi siya pinanagutan, kasalanan ng babae yun. Naniniwala ako, kasalanan ng babae yun. Di ba? Kasi nga, di ba may sinasabi na sa buhay natin, tayo yung responsable sa mga kahinat na natin. Di ba? Unless natural cause yung nangyari. Nakidlatan ka, nabagsakan ka ng puno. Natural cause. Pero hanggat hindi natural cause yung nangyayari, kontrolado natin kung ano yung magiging outcome sa mga mangyayari sa buhay natin. Maging single mom ka. Like for example, maging single mom ka. 'Di ba? Kasi choice mong magpakarat dun sa lalaki ng without knowing na sablay pala siya. Actually, alam nyo nga sablay siya eh. Alam nyo nga sablay yung lalaki. Pero dahil malakas nga yung dating ng lalaki, nagpapakarat kayo dun sa lalaki. 'Di ba? Ngayon, legit na totoo. Sobrang daming bata ang nagsasuffer ngayon. Magkakautak sila, magkakaisip sila. Walang buong pamilya. Bakit? Kasi may babaeng pakarat eh. Di ba? May babaeng engot. Di ba? Once upon a time, may babaeng engot na nasa gimikan na naglaway sa isang fuckboy. Sa isang fuckboy na wala ng sariling pera. Pero malakas yung dating. Di ba? Once upon a time, may mga babaeng pakarat na ang goal by the age of 21, 22, minsan nga 18 lang eh. 18 to 23 years old nang ginugulang inaim, makagawa ng mga reels or stories na nasa gimikan sila, gumigimik sila, nasa LU sila, nakikipaglaplapan. Once upon a time, may mga babaeng tanga, kaya may mga batang nagsasuffer. Lumalaking walang tatay. Kasalanan ng babae yan. Di ba? Kasi may mga babaeng kagalang-galang na ngayon. May tindig, may sariling pera. Mga businesswoman. Di ba? Kasi yung 20s nila, mas pinili nilang aksayahin sa pagpapalupit ng sarili nila. Kesa gumawa ng mga stories na kesyo nagiinom, nasa LU nakikipaglaplapan, kung ani-kanino nakikipagmomol. Di ba? Hindi ko nilalata kasi may mga babae pa rin talaga na nag-30s na, malupit pa rin. Malupit na pala. Lumupit, may sariling pera, tumindig. Di ba? May family planning, nagawa niyo yung pangarap na pamilya ng bawat babae. Naka-attract ng matikas at resourceful na lalaki na may tindig, may tikas. Di ba? Kaya sa mga babae dyan, kung nagtataka kayo, bakit may mga babae kayo na nakikita na parang ang sarap-sarap ng buhay niya. Ang sarap-sarap ng buhay niya. Yung asawa niya, ideal man. Di ba? Hindi yun swerte. Hindi yun pinagpalang sagad. Di ba? Mas pinili kasi ng babae na sa 20s niya, imbis na gumawa siya ng mga stories or mga reels or maging malaswa sa TikTok, yung 20s niya, inaksaya niya at binuhos niya sa pagpapalupit ng sarili niya. So that naka-attract siya ng malupit na lalaki rin. Kasi nga, you are what you attract. Kung yung 18 years old to 23 years old mo, aaksayahin mo sa ganyan, sa pagiging pakarat na babae, kesyo bawal kang i-judge ka mo kasi ayun yung nakapag-boost ng confidence mo. Tapos mag-e-expect ka na makaka-attract ka ng matigas na lalaki. Kalokohan yun, walang ganun. Diba? Na kung magkakaanak ka na magsasuffer kasi walang tatanda siyang walang ama, kasalanan mo yun. Kasalanan mo yun. Kasalanan ng mga babaeng pakarat yun. Kung bakit dumadami yung mga bata. Diba? Kasi yung 18s nila to 23 years old, magiging pakarat sila. LU, gimmick. Di ba? YOLO. Di ba? E di mag-expired sila. Pagtungtong nila ng 27 onwards, sasampalin na sila ng katotohanan ng buhay. Di ba? Dalawa lang, nag-e-end up sila na i-embrace na nila yung pagiging malaswa para lang mag-survive, para magkapera, or
kakabit na sila kung kani-ganino. Para lang mag-survive din at para lang din sa pera. Di ba? Real talk. Real talk. Di ba? Kaya may kabit, kasalanan nyo. Hindi kasalanan ng lalaki. Ba't kayo kumakabit? Walang babaeng kabit kung walang babaeng iaalaw niya na maging kabit siya. Pero may mga pakarat nga na babae, may mga once upon a time, babaeng naging pakarat, naging malaswa, naging yolo-yolo nung 18 years old to 23 years old siya. Kaya nung 26 na siya, para lang mag-survive, kailangan niyang kumabit sa mga may jowa, may asawa na. Para mag-survive. Di ba? Miserable yung buhay niya eh. Kailangan may madamay siya. Kasi kawawa siya eh. Di ba? Anong point natin dito? Anong point natin dito? Sobrang ganda ng point natin dito. Alam nyo, hindi lang kaming mga lalaki yung pwedeng maging grindset mindset. Hindi lang kaming mga lalaki yung pwedeng tutukan namin yung sarili namin at magpalupit at magpapera. Kayong mga babae rin. Di ba ako kasi naawa ako sa mga babae? Kasi ganun nga eh. Ganun na yung common na kinakahinatnan ng majority sa mga babaeng Gen Z. 18 to 23 years old, YOLO. Gimmick. Di ba? Lifestyle. YOLO. Di ba? LU, BGC. Di ba? Pagkatapos, 25, 26 onward, sasampalin ng reality ng buhay, it's either magiging malaswa na lang sila for life, di ba? Tatanggapin na nilang maging malaswang babae para kumita ng kakarampot, para mag-survive, or magiging kabit. Kakabit ng kakabit, di ba? Hindi na magiging maayos yung buhay, magiging miserable na. Kawawa, di ba? Tapos sasabihin nyo, pare-pares yung mga lalaki, mga manluloko. Di ba? Ako naniniwala ako, yung nakatindig na babae, ano siya, parang siya yung may pinaka maliit na tsansang maulol ng lalaki. Kasi intimidating siya eh. Tsaka you are what you attract. Pag tinindig mo bilang isang babae, tinindig mo yung sarili mo as maayos na babae, makaka-attract ka lang din ng maayos na lalaki. Kasi yung hindi maayos na lalaki, bobo yun. Pag hindi naging maayos na lalaki, bobo yun, mahina kokote nun. Pag nakita siya ng matikas na babae, intimidated siya doon, hindi niya alam paano mag-make move doon. Di ba? Ngayon, gusto mo maka-attract ng malulupit na lalaki lang, palupitin mo rin sarili mo. Maging malupit ka na babae. Real talk. Kasi yung ganyan, yung engagement na nakukuha nyo, yung nililibre-libre kayo, kasi minamanyak kayo. Ngayon lang yan, yung 18s to 23s nyo. Pag nag-25, ayun yung ginawa nyo, YOLO. Expired na kayo nun. Losyang na kayo nun. Paano na? Patay! Yari, paano na? No choice. Kakabit na lang sa may jowa na o kaya may asawa na matigas na lalaki. Di ba? Tuloy natin. Tamo? We care for you, girls. Diba? Sabihin nyo, galit kami sa inyo. Hindi Tuloy natin. Oo, wala na yun eh. Kumbaga, hindi, kagaya nga ng sabi mo, hindi mo na mapipigil yun, love. Kumbaga, nangyari. Kung aabutin ka talaga. Ikaw, Sab. babe. Sa akin, agree ako doon na sa inyo na okay ako doon kasi nga sobrang common na niya eh. Hindi na nangyayari na siya sa kahit Hindi mo sino. talaga mapipigilan. Oo, accident. Pero syempre ako kung sakaling dumating ako sa point na ganun, i-sure ko na parang yung guy na yun is after this papakasalan ako. Kasi kung Oo. hindi, Para saan pa? May point ka. Oo. Para saan pa? Okay, last question. If you were a guy, would you be top or bottom? Sa sex. Gusto ko ako yung top. Pag lalaki ka. Pag lalaki ako. Kasi, kakaldagin talaga kita. Oo, lupay-upay talaga. Napansin ko lang, teka lang, masingit ko lang. Napansin ko lang pag bastos talaga yung usapan, nabubuhay talaga yung mga dugo natin eh. Parang ikaw lang. Oo. Parang ikaw lang buhay. Ikaw lang yung buhay. Dadaigin ko yung mga parang zebra na. Ay, yung kuneho! Grabe. Kuneho Oo. talaga. Talagang lupay-upayin kita, girl. Ako top 10, ganun. Kasi gusto ko Basura. Sa mga lalaki dyan, kung napapaisip kayo, anong magandang posisyon, top or bottom? Ako na magsasabi sa inyo, dapat nasa top kayo. Top 1% ng mga malulupit na lalaki. Top tier, di ba? Maging malupit na lalaki kayo. Nasa top na lalaki kayo. Kasi pag nasa top na lalaki kayo, yan dilema mo ngayon na babae. Hirap na hirap ka makapulot ng babae. Pag nasa top ka na lalaki, nasa baba mo na lang yung mga yan, makaka-cherry pick ka na. Makakapili ka na eh. Mas mapipili mo na kung sino yung masariwa. Di ba? Eh kung ngayon, wala ka pa sa top na lalaki, pinipili mong pumulof ng babae, limitado yung mapipili mo eh.
Kasi limitado yung resources mo. 'Di ba? 80 lang pera mo eh. Wala, kalahating kilong galunggong lang mabibili mo niyan. 'Di ba? Kalahating kilong galunggong, bilasa pa. Pero kung nasa top ka, putya, doon ka makakain ng mga 5-star Michelin stars na isda talaga. Talagang wasari. 'Di ba? Talagang wasari. 'Di ba? Top or bottom, be on top, hindi to sex. Be on top, top 1% ng mga malulupit na lalaki sa mundo. At ako nagsasabi sa iyo, posible. Posible. Proceed tayo! Hindi, dahil nga din sikat siya, kaya din niya ako ginost. Ginost niya ako, kamusta ka naman dyan? Ginost niya ako kasi ginost ko din siya nung una. Naggustuhan kami. Kamusta ka na dyan, uy? Uy, nakikita ko nag-video ka pa sa Multo. birthday. Yung mga Uy. hubadera, anong momento. Tatangkad ka dyan. Yung ex ko, na nakwento ko na nag-cheat sa akin, yun. Yung sa Yun yung ibang pinakalas episode. na nag-cheat siya tapos hindi man lang niya ako binigyan ng closure. Ala. Bigla na lang siyang iskapo. Oo. Tapos yun na siya. Ako friend ko lang, ginost niya ako. May kinukuha akong gamit sa kanya, tapos di na siya. Oo. Kilala ba namin to? Parang ilang weeks ko siyang chinachat, tapos pina-follow up ko yung gamit ko. Di na niya ako nire-replyan, kailangan ibang tao pa yung inutusan ko para makuha yung gamit ko na. Kung sanang sa akin yun, di ba? Kaso, yung ibang gamit doon, hiniram ko lang din. So, kailangan ko talaga makuha. True. Ayun lang. No hard feelings. Yes! Di nga. Ganda. Sa akin naman, sino nang ghost sa akin? Explain ko lang, ganun. Pero kaya niya ako ginost kasi wala naman siyang name sa industry, pero model ko siya. Tapos may manager na budding, ganun. Tapos parang di niya ako kinausap kasi magagalit yung manager niya, or in short, siguro sponsor niya yun. Feeling ko. Kaya ako ginost. Pero wala naman sa akin. So, yun. Sana magtagal kayo. Sure. Bahala kayo sa buhay niyo, no? Ganun. Okay, next naman. Are you pro-divorce? Ako, yes, pro ako. Kaso nga, hindi siya ma-approve dito sa Philippines because Christian country tayo. So, pero sana soon, maliwanagan na ang mga tao sa divorce kasi maraming nagsasuffer, lalo na sa mga napilit lang magpakasal, ganun. Tapos, sobrang hirap ng process. Actually, hindi maraming nagsasuffer sa mga yung keso na pilit lang magpakasal, ganto ganyan. Kaya mas sinusulong yung divorce dito sa Pilipinas kasi nga ang daming babaeng pakarat, 'di ba? Tapos yung mga babaeng pakarat na yan, yun yung sumisira ng pamilya, 'di ba? Na yung may gusto ng divorce na kasi arranged marriage lang sila or dahil kasi napipisikal sila, parang maliit na porsyento lang eh. Majority pa rin yung yung relasyon na hindi nag-work kasi nagkaroon ng kabit, 'di ba? 'Di ba? Na ang unang kumakabit yung lalaki. Bakit? Kasi nga may mga babaeng pakarat, 'di ba? Kasalanan niyo na naman, girls. Kung hindi kayo pakarat, bakit nyo kasi kami nilalandi? May asawa na pala kayo. May jowa na pala kayo. Bakit nyo kami nilalandi kasi? Ba't kasi nagre-reply? Ba't ka nagre-reply? Wala kami kasi, pag may nakita talaga kaming mababang kalapate na mababa ang lipad, dinadakma talaga namin yan, sayang eh. Di ba? Ang tanong, ba't ka nagre-reply? Di ba? Hindi ko sinasabing ako to. Pero ako sinasabi ko, walang magiging kabit na babae. Walang lalaking magkakaroon ng kabit kung walang babae na iaalaw niya yung sarili niya na ganun lang kababa yung level niya. Pangkabit lang siya. Pang-avail lang siya. Pangkaratan lang siya. Tagti 3K, 4K, 5K lang siya. Maraming nasisirang pamilya kasi may babaeng pakarat. Wala akong sinasabi kung sino yung pakarat. Sinasabi ko lang, ang daming babaeng pakarat. Kaya may nasisirang pamilya. Ba ngayon, kung tatanungin niyo ako, okay ba ako dyan na magkaroon ng divorce dito sa Pilipinas? Oo. Kaso siguro hirapan at tindihan yung mga requirements para maipasa. Mahalan. Kasi mas lalong mapafact up yung humanity sa Pilipinas kung basic makipaghiwalay. Bakit? May mga babaeng pakarat. Sisira ng pamilya. Yung lalaki na may 3 anak, 2 anak, makikipaghiwalay. Kala niya kasi okay siya pag sinamahan niya yung kabit niya. Pero hindi. Ako na nagsasabi sa inyo, hindi. Lalo mapafact up lang. 'Di ba? Mapupuno lang tayo ng watak na pamilya. 'Di ba? Siguro, magka-divorce, pero para lang dun sa mga
proven na napipisikal, di ba? Para dun lang sa mga proven na naaabuso. Pero yung kasi trip niya lang, maghiwalay na tayo, di na kita mahal eh. Ganun lang, kalokohan yun. Kalokohan yun. Hindi mo na siya trip kasi nga may kabit, di ba? At tayo, hindi natin pinopromote dito na mag-end up ka dun sa kabit mo or dun sa sumusulot sa'yo, di ba? Ang tinuturo natin dito sa channel, man up, di ba? Hindi para makipaghiwalay ka kasi may mas nakita kang babae na kumakabit sa'yo. Eh, may 3 kang anak. Man up nga eh. Be a role model. Pakita mo dun sa mga anak mo paano ang tamang maging. Nagets mo? Diba? Kung ako tatanungin nyo, kung okay ba na magkaroon ng divorce dito sa Pilipinas? Oo. Pero para lang dun sa mga confirm na naaabuso na pipisikal. Para lang dun. Pero kung makikipaghiwalay kasi wala nang spark, puki lang. Nye. Tuloy natin. Ng annulment dito sa Philippines. Like, kasi sa ibang bansa, as I've heard, parang 1 hour, it takes an hour para makapag-divorce ka lang. Parang kakakasal mo pa lang daw. Pwede ka na makapag-divorce ka agad. Ganun. So, I'm pro. I'm a yes. Ikaw, babe. Sa akin, pro din. Kasi, di ba may mga tao kasi na parang kinakasal sila na hindi nila kilala pa yung totally yung isa't isa. Parang arrange. Oo, arrange. Parang ganon. Kaya di ba mas okay pa yung mag-live-in muna kayo bago ikasal. Kasi para makilala niyo isa't isa. Pero kaya nga to the point na may mga dumadating na yun nga, yung divorce or anal. Kasi hindi nila kilala pa isa't isa. Kaya ako, okay ako dun. Kasi para give chance naman na yung tipong kailangan mapakasalan nila, yung mahal talaga nila, yung ganon. Kasi kawawa naman kung di ba kinasal sila sa maling tao. Kaya parang yun, okay ako dun. Yes to pro-divorce kasi para it give us the chance and freedom para makaalis tayo sa mga abusive relationship, ganon. And especially galing ako sa broken family, and then parang it's very unhealthy if makikita ko or ng mga bata yung mga ganong klaseng relationship sa isang family na sobrang unhealthy, lalo na sa mental health natin, di ba? Then parang if you feel like you shouldn't be in a relationship, di ba? Yes na yes, parang need naman natin yan. And it's very shocking na parang medyo yung country natin is parang medyo against pa dun, and sobrang nagra-run yung country natin in a very religious way, mga, di ba? Kasi Actually, kaya pahirapan yung divorce dito, hindi dahil sa religious country tayo, di ba? More on makatao tayo. More on makatao. At pag sinabi mo makatao, pro-family tayo. Pro-family, pro-man up, pro-personal growth, di ba? Sabi ko nga, okay magka-divorce para sa mga confirm na naaabuso, di ba? Pero bilang isang pro-makatao, di ba? Pro-personal growth, pro-man up, pro-family. Pag pumasok ka sa isang pamilya, nagpamilya ka, bilang isang lalaki, man up, panindigan mo yan. Di ba? Raise an abundance and happy family. Bilang isang nanay naman sana, di ba? At bilang isang babae sana, once nag-commit ka sana 100%. Di ba? Kaya lang naman gumugulo yung sitwasyon ngayon. Kasi may mga babae na matapos mong pakasalan, matapos mong, nagkaanak na't lahat, ganun pa rin. 'Di ba? Hindi nag-grow yung utak, 'di ba? Utak bagets pa rin, 'di ba? Kaya gumugulo eh. 'Di ba? Mas lalong gumulo ngayon, 'di ba? Nung yung mga bagets na yan naging 18, naging legal age na. Mas lalo nilang pinagulo, 'di ba? Mas lalo nilang pinagulo. Bakit? Kasi majority sa kanila mga naging pakarat na babae. Mga naging pakarat na babae na sumisira ng pamilya. Mga naging pakarat na babae na napakaingay sa internet, matapos mabuntis, pupuwersahin yung lalaki na pakasalan mo ako. Putya, paano kang papakasalan? Kinarat ka nga lang kasi pakarat ka eh. Diba? Sa mga babae dyan, walang ganun eh. Magiging pakarat ka, ilang taon, pakarat ka, YOLO, LU, momol, inom-inom, gimmick-gimmick. Tapos pag may napili kang lalaki na may tindig, magpapabuntis ka doon kasi, kontrolado nyo yan. Diba? Kontrolado nyo yan. Akitin nyo ng akitin. Diba, lilibugin nyo ng lilibugin hanggang sa mabuntis na kayo nun kasi kursunada nyo na siya eh. Nag-aasam na kayo na panindigan mo na ako, buuan mo na ako ng pamilya, kaso pakarat ka nga ng ilang taon eh. Hindi na i-erase yun basta-basta. Kinarat ka lang kasi pakarat ka. Tapos nag-aim ka na sana buuan ka ng pamilya. Walang ganun. Gumugulo eh. Gumulo. Promise, gumulo.
nung nag-legal age, yung mga kabataan na yan, kasi puro YOLO, mga pakarat, bawal silang i-judge. Doon nabubus yung self-confidence nila sa pagiging malaswat pakarat nila. Gumulo, promise! Gumulo. Di ba, hindi nila magets, di ba? May makikita silang babae na babae na may tindig, may tikas, mga negosyante, tas may magandang pamilya, may magandang buhay. Di ba, hindi sila napapaisip na, ang iniisip nila sa ganun, sinuwerte yun. Hindi nila naisip na, yung babae na yun kasi, yung 18 to 23 years old niya, ginugol niya sa pagpapalupit ng sarili. Habang yung mga ibang babaeng pakarat, yung 18 to 23 years old nila, naging pakarat sila. Di ba? Ang nagiging takas na lang nila, ang naisip nilang takas, yung makadagit sila ng isang lalaking may resources. Di ba? Sa mga babae dyan, ngayon pa lang, kung napapanood nyo to, sana mapagtanto nyo na hindi lang ang mga lalaki ang posible na maging 0 to 100. Rags to riches, 0 to mayaman, 0 to maraming resources, maging valuable sa society. Pati kayong mga babae, posible, pwede nyo rin gawin yun. Diba? Mas madali nga sa inyo kasi babae kayo eh. Promise, testing nyo. Nasa finifeed din kasi, kung anong finifeed nyo sa utak nyo, yun lang din yung pumapasok sa inyo eh. Diba? Try nyong i-feed yung utak nyo ng mga makabuluhang bagay, paano magpalupit ang isang babae, di ba? Sa 5 taon, wala kayong nilaman sa utak kundi ipilit na okay lang maging malaswa yung babae. Kesyo bawal kayong i-judge sa mga kasuotan yung malaswa. Sa 5 taon, yun ang pinagtatalunan, yun ang pinifeed nyo sa utak nyo. Sana, kailangan makakita tayo ng quotes, kailangan makakita tayo ng mga kapwa nating babae, ng mga motivational speaker na susuport sa mga laswa nating pananamit. Pero may maliit na porsyento ng mga babae na inubos nila yung taon nila para palupitin yung sarili nila. Mindset-wise, aura-wise, actions-wise. Kaya pagtungtong ng 26, 27, 28, mga CEO na. Di ba? Sa mga babae dyan, di ka nagtataka. Anong edad nyo, no? Pinapabakat nyo pa rin yung kipay nyo sa TikTok. Para saan? Para sa engagement pa rin? Hindi kayo kilabutan? May Glenda na 27 years old na sobrang yaman. Diyos ko po. Yun lang yung kailangan nyo. Kailangan may i-look up kayo. Diba ngayon, kung sasabihin nyo si Glenda, sinuwerte, tanga talaga kayo. Diba kailangan nyo may i-look up? Kasi pag may ni-look up kayo, gusto nyo, ine-aim nyo na maging ganun. Kailangan i-feed nyo yung utak nyo ng something na para sa personal growth nyo talaga. Ako, putya, humaba na. Ako kasi, nababadtrip ako kasi based on my observation, kaya nagiging fucked up lahat, halos lahat nafa-fucked up. Maparelasyon, mapapagpapapera, kahit ano, nafa-fucked up dahil lang sa mga babaeng pakarat. Di ba? Hanggat maaari, bawasan natin yung mga babaeng pakarat. Kahit paano, try natin silang mas straighten up yung utak nila. Di ba? Siguro, nanggagaling kasi sa akin, kaya medyo parang bad trip, no? Siguro ko-collab tayo sa babaeng content creator soon para sa mga ganitong usapan. Okay, tuloy natin. Kasi sa ibang bansa, sobrang, liberated sila and open sila sa ganitong klaseng topics. Then, yes to pro-divorce. Parang mag-give tayo ng chance dyan. Mga girls, if they are in an abusive relationship. Ako, oo. Pro din ako. Kasi, tama, nasabi nyo na lahat. Ano pang sasabihin ko? Sorry na. Pero, para lang din mag-give sa iba. Kung nakikita nga, sabi nga nito, kung nakikita na ng mga anak nyo, yung hindi naman healthy na relasyon nyo, tapos hindi kayo makapaghiwalay, gawa ng hindi nga na, dito sa Pilipinas, yung divorce. Kasi, sa ating, makalumang paniniwala. Pero, sana soon, para naman mabigyan ng chance yung mga ibang tao na stuck, lalo na yung arranged marriage kasi parang nag-i-exist pa yung ganun no, na parang Lalo na sa mga mayayaman kasi ayaw nilang lumabas yung mga yaman nila, but kailangan natin ng freedom. So yes na yes. So, before ako mag-proceed sa next question, gusto ko lang sabihin sa mga viewers na ito'y opinion lang Yes. naman namin. Point Kasi of view. baka may POV. mga, di ba, may mga mag-comments na, yes. ayan, makaano kayo, kasi hindi nyo naman alam, di pa naman kinasal, di ba? Parang mga ganon, di ba? POV lang namin. Di ba? to, guys. POV lang naman namin, guys. Kaya sana Meron kasing respect lang. iba na parang, okay, nag-married sila. Parang they think, at first, parang nasa healthy relationship sila, di ba? Pero after one year or another, ayun, dun na nagiging toxic kasi nga hindi nila kilala yung partner nila. Kaya yes to pro-divorce. Yes. So, ayun. Okay. Move on. Yes to pro-divorce? Di ba yes to divorce?
Yes to... Ah! Na kasi imbis palupitin yung sarili, bumiling mic eh. Sige. Na girls. Move on. Ito, next natin is, do you think it is still necessary in this day and age to condemn premarital sex? Parang hindi na. If we're talking about now, parang hindi na. Hindi na. Kasi, nag-iiba yung panahon eh. Parang, Oo. nagiging liberated konti-konti yung culture natin. Though, sa ibang part ng Philippines siguro, may mga ganun pa silang paniniwala. But, parang nakikita ko nowadays, hindi na masyado. Like, lalo na sa age namin. Liberated na ng mga bata. Like, nagiging open-minded na sila now. At hindi okay yun. Okay sa mga nanonood, at hindi okay yun. Nagiging liberated, nagiging malaswa, okay na yung premarital sex. Nagiging ganon na ngayon. At hindi okay yun. Alright? Ulitin ko. Kagaya nung sinabi nung pinapanood natin, kasi sa ngayon, nagiging liberated na lahat, nagiging malaswa na lahat, nagiging pakarat na lahat. Ngayon, at hindi okay yun. Hindi okay yun. Never naging okay yun. Diba? Premarital sex, oto dagat-dagatang apo yun. Magkikita-kita tayo dun. Yes, makakasalubong nyo ako dun. Tuloy natin. So, I don't think so na big deal pa yun na pag before marriage, Ha? Balik natin onte. hindi na masyado. Like, lalo na sa age namin. Liberated na ng mga bata. Like, nagiging open-minded na sila now. Putya, hindi kayo kilabutan dun? Sobrang liberated na ng mga bata. Ng mga bata. Di ba? Kaya akala tuloy ng mga bagets, okay lang na maging malaswa sa murang edad. Makita ka bata, nagsasayaw ng malaswa eh. Sayaw na malaswa na makikita mo lang dapat sa mga club, sa mga gimikan na ginagawa lang ng mga bayarang babae. Pero ginagawa na ngayon to boost their self-confidence daw. Balik natin onte. Nakakilabot ama. Parang nakikita ko nowadays, hindi na masyado. Like, lalo na sa age namin. Liberated na ng mga bata. Like, nagiging open-minded na sila nowadays. So, I don't think so na big deal pa yun na pag Anong I don't think so na big deal yun? Nakakakilabot yun. Kasuklam-suklam yun. Pabata na ng pabata, yung palaswa ng palaswa. Mali yun. Big deal yun. Big deal yun. Diba? Tapos pinag-uusapan lang na parang no big deal. Ay, pinag-uusapan lang ng casual yo. Pero big deal yun. Magugulat ka, 14 years old, 15 years old, sobrang laswa sa TikTok. Nagta-thirst trap. Thirst trap? Diyos ko po. Pabata ng pabata yung nagta-thirst trap. Thirst trap, nantatrap ka ng uhaw sa katawan. Thirst trap? Di ka kilabutan nun? Pabata na pabata yung nagto-thirst trap at sa tingin nyo, hindi big deal yun? Di ba? Gulat ka, 16 years old, 17 years old yung body count. Sandamukal na eh. Nakakilabot yun! Di ba? Parang nagiging normal na eh. Bukod sa nakakilabot yun kasi unti-unti nang nagiging normal yung hindi normal. Kasi yun yung nakasulat eh. Di ba? Pag unti-unti nang naging normal, yung mga hindi talaga normal, putya, malapit na yung paghukom. Bukin ng ina. Hindi pa yumaman, hindi pa nga yumayaman, hindi pa nga na-experience yung marangyang buhay. Hindi pa nga nakapag-helicopter. Paghukom na. Ginang inang mga pakarat yan. Di ba? Fakta pa yung humanity dahil sa mga pakarat na babae. Dahil sa mga pakarat na babae na naglipa na sa internet, akala ng mga bagets okay lang maging malaswa. Nakikita ng mga bagets, 13 years old, 14, 15, nakikita nila yung mga babae. Yung short, angat na angat, bakat yung kipay sasayaw ng malaswa. Million views. Tapos bukas, promoter na ng kung ano, ambassadress na. Kaya akala ng mga bagets okay lang maging malaswa. Hindi na nga okay maging malaswa eh. What more pa yung malaswa sa murang edad. Nakakilabot. Big deal yun. Pagiging malaswa, premarital sex, big deal yun. Diba? Sablay yun. sa age namin. Liberated na ng mga bata. Like, nagiging open-minded na sila nowadays. So, I don't think so na big deal pa yun na pag before marriage, he's virgin ka or something like that. Tapos eto pa, sablay kasi yung naging ano eh. Sablay yung naging thinking pag sinabing open-minded. Balik natin onte ah. Lalo na sa age namin. Liberated na ng mga bata. Like, nagiging open-minded na sila nowadays. Diba? Pag naging open-minded ka kasi, naging aware ka.
mas naging aware ka sa kung ano yung tama at hindi. So, hindi mo gagawin. Di ba yung mga pakarat na babae kasi, ang pinapakalat kasi nilang thinking, pag open-minded ka, malaswa ka rin. Kunyari may nakikita kang hindi tama na ginagawa. Like for example, yung pagiging malaswa sa internet. Naging open-minded ka. Ibig sabihin, boto ka doon. Ibig sabihin, approve sa'yo yun at gagawin mo na rin yun. Mali. Di ba? Ang proper na naging open-minded ka, may nakita ka na malaswa sa internet, open-minded ka, aware ka na. Mali yun, sablay yun, iiwasan ko yun. Ganon ang tamang open-minded. Di ba? Pinapakalat kasi yung sablay na thinking eh. Pag open-minded, may nakitang isang bagay, like for example, pagbibisyo. Like for example, pagiging malaswa. Like for example, pagiging pakarat sa murang edad, na open-minded siya eh. Kaya okay lang sa kanya yun. Ginawa rin tuloy. Di ba? Ang dapat, open-minded ka. O, mali yun ha. Mali yung pinaggagawa nila. Kasuklam-suklam yan. Ikaw yung magsasuffer niyan sa mga susunod na taon pag ginawa mo yung mga pinaggagawa nila. Open-minded. Awareness. Iiwasan mo yung dapat ha. Mali yung mga pinaggagawa nila, mga pinagsasabi nila, nonsense yan ha. Iwasan mo yan. Open-minded. Aware. Awareness. Open. Parang nakikita ko nowadays, hindi na masyado, like, lalo na sa age namin. Liberated na ng mga bata, like, nagiging open-minded na sila nowadays. So, I don't think so na big deal pa yun na pag before marriage, he's virgin ka or something like that, diba? Sa akin din, parang hindi na siya. Pero nang naririnig ko na lang ngayon is, kasal muna bago anak, no? Ganun ang naririnig ko. Pero parang hindi na rin naman siya, applicable sa panahon ngayon. As Christine said, na open-minded na nga yung mga bata ngayon. Yun, mga Gen Z ba? Gen Z. Mga Gen Z, oo. ayan, open-minded na sila. So, I think it's not necessary na. And, meron siguro mga families lang, gano'n, na sobrang strict talaga, no? Yung mga mayayaman sobra. Yun ang gusto nila. Pero, di naman nila makikita yun eh, diba? Di naman nila malalaman kung anong ginagawa niya. Pero, ang naririnig ko na lang ngayon is, parang kasal muna bago anak. Pero yung sa sex, parang hindi na. Minsan nga lab, nauuna pa yung anak eh. Oo, totoo. Oo. We're not magpakasal. against yung mga naunang nagka-baby, ganun, tapos bago nagpakasal. Wala naman kaming doon. Pero yun lang kasi yung kadalasan na ngayon na naririnig natin. Hindi na yung muna, magpakasal muna kayo bago kayo makipag-sex. Oo, tama. Ganyan. Siyempre, nag-iiba yung panahon. Nag-iiba rin yung mga isip ng tao. So, yun. Ako, parang 50-50. Kasi may pinsan ako na sobrang strict ng parents niya talaga. Tapos parang tinanong ko na, kinasal na sila. Nung kinasal sila, dun lang sila nag-sex love. Wow. As in. At hindi yun dahil may stricto silang parents. Diba? Misconception na naman yun. Meron daw magjowa na nag-sex lang sila after nilang ikasal. Kasi kesyo stricto yung parents ng babae. Hindi. There is no such thing as strictong parents. Diba? Makakagawa tayo ng paraan kung gusto nating kumarat at magpakarat without consent ng parents. Never din naman kasi talaga nagkaroon ng consent ng parents eh. Ma, pa, kakarat ako. Ma, pa, alis ako Nood kami sine. Tapos kakaratin ako nun mamaya eh. Okay lang ba? Okay ma, pa, pero pamasahe. Magde-date kami ni Tapos pag nakahanap akong tiyempo, kakaratin ko mamaya yun. May ganun ba? Wala! Never nagkaroon ng consent, kaya there is no such thing as strictong parents. Kaya pag nakakita kayo ng mag-asawa, mag-jowa, na nagkaratan lang sila matapos nilang ikasal, para silang virgin, choice nila yun. Diba? Yung self-discipline nila sa sarili, lintik, nag-uumapaw. Maaga silang naging open-minded. Maaga silang naging aware. Mali yung premarital sex masusunog tayo sa dagat-dagatang apoy. Tsaka safety precaution na lang din. Diba? Mahal natin isa't isa Kaso magugulo lahat pag nabuntis mo ako. Self-control, open-minded, awareness in a proper way. Diba? Choice nila yon. Napag-desisyon na nila, nagkasundo sila. Sige, magkaratan tayo after kasal. Diba? Tigil yung isisi ng isisi sa iba. Diba? Naghanap na masisisi. Hindi sila virgin sila pares kasi stricto yung parents ng babae. Walang ganun. Walang ganun. Yan sabi ko sa'yo, mas stricto pa, meron stricto talaga. Yung nanay, yung nanay, taga-registrar ng school Diba? Yung nanay, nagtatrabaho sa government. Ang susungit nun.
Stricto sagad yun. Diba? Pero ngumalngal ng bayag. Diba? Di pa ako naliligo nun. Diba? There is no such thing as strictong parents. Makakagawa at makakagawa ng paraan. Lahat ng gagawin mo, choice mo yan. Bilang isang babae, pinili mong ma-virginize once ikasal ka lang. Ang lupit mo, choice mo yan. Diba? Ganun yun. Self-control. Open-minded, proper awareness in a good way. Ganun yun. Ganun yung tamang open-minded. Diba? Aware ka. Aware kang naglipa na premarital. Aware ka na, babae ako. May naniligaw sa akin ngayon. Pero gusto niyang karatin ako agad. Ayoko. Bilang isang babae, may disiplina ako sa sarili. Ayoko. Walang mangyayari. Kontrolado mo lahat. Kontrolado mo lahat. Pag nabuntis ka ng murang edad, kasalanan mo yan. Bitch! Tuloy natin. Yung pinsan ko na yun, kumbaga parang ano siya, virgin Maria siya Clara. Virgin siya na naging, kahit yung guy, virgin din yung guy. Kumbaga, kaya nagets ko sila dalawa na nagtugma din sila na wag muna tayo mag-sex as long na hindi pa tayo kasal. Tapos, congrats guys. So, yung kinasal sila. Nung kinasal sila, after nila kasalin direct, tinanong ko talaga kinagabihan, kinabukasan, ano masarap? Ano sagot? Ano sagot? Ulit-ulitin mo ulit-ulitin mo. Tapos nagkwento siya, kasi close din kami nun. Nagkwento siya, hala, ganun paling feeling, ganito, ganyan. So may meron talaga. May mga sumusunod pa sa mga ganung tradition Diba? Para sa akin, as a cousin niya, natuwa din ako. Kasi kahit papano, may mga ganung, may sumusunod pa rin kahit papano. Pero hindi ako against sa kahit magkantutan kayo ng meet niyo pa lang, ganun, for the go. Kita nyo yun? Diba? Kaya padami ng padami yung tanga. Kasi kung ano-ano parami napapanood nating tanga eh. Kaya dumadami yung tanga. Hindi against sa ganun. Sablay. Diba? Gawin mo yung mga mali mong ginagawa, pero don't promote. Diba? Nagyosi ka. Don't promote. Pakarat ka. Don't promote. Lumalabas yung pagiging talangka ng Pinoy eh. Miserable buhay ko eh. Pakarat ako eh. Diba? Kaya para sa inyo, okay lang magpakarat guys. Okay lang na maging pakarat guys. Miserable buhay ko eh. Damay-damay tayo. Diba ako? Premarital. Ginagawa ko yan. Diba? Makasalanan akong nilalang. Pero I don't promote. Diba? Hanggat maaari, itutuwid yung mga next generation. Diba? Kasi ano ang bag mo sa mundo? Wala kang ambag na maayos sa mundo. Tolongges ka na nga eh. Tutulong ka pa makapag-produce ng mga tolongges din. Di ba? Wag na. Kaya humihirap yung buhay eh. Kasalanan ng mga pakarat. Di ba? Kasalanan nila all along. Di ba? Tuloy natin. Diba? Doon na tayo papunta eh. So yun guys. Sa akin, hindi na din necessary. Kasi nga, iba na yung generation natin ngayon eh. Kumbaga, mas open-minded yung mga tao ngayon compare mo noong araw. Siguro kung noong araw is, parang ganon. Kailangan yan, ganyan. Pero dahil sa generation natin, talagang sobrang open-minded na liberated na parang ibang naman sa di ba? Hindi na necessary yun. Pero pasok ko lang din, love. Siguro depende din sa tao. Oo, actually doon din, sa depende tao sa yun tao. eh. Kumbaga kung virgin ka, tapos virgin din to, magkakasundo kayong dalawa sa ganung tema, ganung sistema. Pero kung yung isa, virgin, tapos yung hindi na. Kumbaga, mag-aapila yun eh. Na parang, bakit ikaw? Ganun. Depende din sa tao din. Depende talaga sa tao yun. Legit, depende sa tao yun. Ang gara eh, no? Ang gara. Ang gara, no? Kasi kung kung naririnig natin sa sa mga 17 anyos, okay pa eh. Kasi wala pang utak eh. Ang tatanda na, Diyos ko po. May mga edad na, no? Diba? Ito na lang sa mga nanonood dyan. Pag umedad kayo ng tamang edad, sana huwag kayong tanga. Huwag niyong gayahin yung iba. Diba? Sa mga babae naman dyan, diba? Ang main na agenda, magpaganda. Sabay niyo yung utak, please. Diba? Kasi kayong mga babae, makikinig lang kayo sa kapwa babae. Tapos bilang lang sa kamay, yung nakikita namin na nagbibigay ng talk, nagbibigay ng wisdom, ng mensahe, na may utak. Majority, pakarat na ang mangmang, Diyos ko po. Di ba? Sa mga babae dyan, keep it up, nagpapaganda. Pakisabay yung utak, please. Please! Di ba?
Try natin tuloy, pucha. Depende sa tao, okay? For the next. next. Okay. Ang next question is, eto, medyo okay Rar. to. Manggigigil tayo dito, girls. Okay. Handsome and average dick or not so handsome but big dick? Ano? Kumula. Handsome and average dick. Kasi, for me, size doesn't matter naman eh. Performance is. Tama. Diba? Oo. Parang, doon tayo sa handsome. Kasi yun naman yung choice doon. But average. Pero, yung performance, dun kasi ako nagbe-base, babe. Kung, paano niya ako masasatisfy or so whatever. Diba? Kung, matutuwa ba ako dito or madidisappoint lang. Paano kung handsome, tas, big dick na, tas hindi naman ako satisfy. Parang wala din. Hindi ko na siya ulitin, diba? Okay na yung sakto lang. Pero, nasatisfy kayong dalawa. Naging happy kayo after Oo. that. Ayun. Sa akin, same, handsome and average, eme. Kasi, kung ang sama na ng mukha, tas big dick. Bakit? Parang, hindi ko naman kailangan ng malaking baka mawasak lang naman na literal. Ang sakit kaya, di ba? Okay na yung, sa average lang, pero helicopter! Doon nga, tayo, performance tayo. Oo, okay na ako doon. Ako same din, handsome. Kasi yung mukha yung tinitignan mo. Pag Diba? mag-sex ka, diba? Yes. Ganun. Siyempre, ayoko mag-sex sa pangit. Ang sarap mo. And sa performance din yun, kung paano niya ako masasatisfy, ganun. Yun. Kaya kung may mga nagbabalak, uy, charot. Ikaw, Arky. Doon ako sa average. Kasi, alam mo yun, mawawala yung momentum mo pag nagkakantutan kayo, tas ang pangit mo. Sorry, baka mabash ako Pero Oo. wala eh. Hindi naman ako ipokrita dito eh. Kasi nag-eye to eye contact kayo, tas bakit ka ganyan? Huy. Bakit kasi nakikipag-eye to eye contact? Bibili lang kami Spanish bread eh. Bibili lang kami ng putok tsaka Great Taste White. Ilagay mo na sa plastic yung tinapay, te. Andito kami sa bakery para bumili ng tinapay, hindi para makipagkantutan. Bakit kasi nakikipag-eye to eye contact kayo? Tsaka pabili na rin ng RC, pengin 3 plastic, 3 straw. Di ba? Naklang pucha, oh. Ano yun? Kami, di ba, parokyano kami ng, malunggay pandesal, the best talaga yun. Tostadong malunggay pandesal, dairy cream asukal, sausaw sa kape, unang kagat, wasak-wasak yung kisame ng bibig. Pero di kami pumupunta sa bakery para humanap ng makakarat. Bibili kami tinapay. Kaya ba't nyo kami ginaganyan? Mga manyakis ang putya. Bibili lang kami tinapay, yun lang. Di ba? Wala kaming balak makipag-sex sa inyo. Di ba? Kaya ilagay mo na yung pinamili ko dito sa plastic bag ko. Diba? Puta, tama na nga to. Tama na to, puta. Ewan ko sa inyo, but kaso gusto nyo yung gantong video no? Sige, 200 likes. Isa pa, ng gantong video ulit. Yun lang muna, like, comment, and subscribe. YouTuber! Tsaka flex ko lang pala yung bagong release na sombrero Ayun boosh. Ayun ito yung classes na tanod. Angas yan man. Classes na tanod. Lalagay ko sa description yung link. T-shirt din. Kompleto tayo t-shirt. Pangit. Pa? 100% US cotton ho yan. 100% US cotton. Lagay ko sa description yung link. Wala sa Lazada, wala sa Shopee. Exclusively available sa TikTok Shop. 100% US cottones. 230 GSM. Boosh. Kita nyo naman yan, man. Ayun, sombrero, man. Marami tayong sombrerong available na sa TikTok Shop. Check nyo na lang. Alright? Like, comment, and subscribe. Boom.